sinasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yun, nililiquidate nga. Eh itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa hindi sa Bombay, hindi sa Incheck. Yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Si Jack Argota, sinabi ko, bingot siya. Oh, oo naman. Eh, totoo naman na bingot siya. Oh. Pwede niya ba ako i-demanda na, na dahil sa sinabi kong bingot siya? Ano to, congresswoman? Congressman. Hi, come on, congresswoman. Ang importante, yan ay nagpapakita ng tunay na kulay ng mga hipokritong mga politiko. Publicly, sasabihin nila sila ay para sa demokrasya. Eh kung tunay na sila ay para sa demokrasya, bakit sila magdidemanda kapag ang mga mamamayan ay ginagamit yung karapatan ng malayang pananalita? Kung ayaw nila mapulaan sa pamamagitan ng kalayaan ng malayang pananalita, eh wag sana sila sumabak sa politika. Dahil pag sila ay sumabak sa politika, ay dapat hindi sila balat sibuyas. No? Tanggapin ang mga pula ng tao dahil hindi naman po pwede na puro samba ang kanilang tatanggapin. Siguro, kapag sila lang dyan sa kanilang kamatayan black na yan, eh pwede sila magbulahan. No? Eh di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi naman nila, Attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Di naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, Attorney, sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaruan din nila yung picture niya Ginawan pa nga ng kanta yan, cartoon. Ginawa pang ganyan. Pero yung kumanta nun, nakakalakon, di ba? So ano masasabi mo doon, Attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yung kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. Pero, so huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain-suka. Pero attorney, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa nang mamaliit sa iyo or nangalipusta sa iyo. Frustration na 'yon, Master Judea yung pag pag kumbaga sobrang visit na nung tao sa iyo, pati itsura mo, visit na sila Yes. So pwede ba 'yon na kung magkakaso sila nga gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So parang mali pa rin. Well, ngayon alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, lahat yan dapat tanggap nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nila ng demokrasya. Pero hindi. Nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban din ng demokrasya.
na mga pangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n ho ba? Ay, talaga nagsanib puwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At at yung mga danais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nilang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga wala kamuwang-muwang na mga kababayan para sila ay magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulong Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente, no? Ang ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsip, hoy, itigil niyo yan, wag niyo impeach yan. Bakit niyo impeach yan? Meron niyang kalayaan ng malayang pananalita, no? So siya pa ang pumigil mismo sa kanyang mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga, no, nakapagbanta sa kanilang pagdanais sa manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ang lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Attorney, di ba nung kampanya talagang ano ka nun parang bisibisihan ka rin nun. Kumbaga, nakikita mo yung mga diskarte ng mga politiko noong 2016 na tumatakbo at alam natin na itong si Leni Robredo ay talagang matindi yung banat niya kay Bongbong Marcos Jr. No? At natatandaan ko nga na si Marcos Jr. ay sinungaling at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Ano masasabi nyo doon sa pananahimik niya at pagpuri niya kay Marcos Jr. ngayon? 100 million. At yung pagbigay ng 500 million, ano masasabi mo doon? Well, alam mo, tingin ko, lalo niyang sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos. Sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi ba kakalimutan ng taong bayan yan? Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura Ay, grabe na totoo. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain. Ngayon, ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita. Bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang ano yan Duterte talaga yan. Pero totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas.
alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi nga sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman naglahat-hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan na binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo dun sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong, nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asan na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid, no? Alam niyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulporonic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang, no? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan, no? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi, no? At pangalawa, nasaan si Bangag, sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita muli. Please lang. Oy, speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya, dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yun. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yun, nililiquidate nga, itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa, hindi sa Bombay, hindi sa Incheck, yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya, kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, unang-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niya tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa
20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung election, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo, pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking ba tutulong nito sa taong bayan? Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad ng Di na. kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapela pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Iyon, Parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, yung sinabi ni Jay, kasi hindi ba nagkaroon ng balita si Tito Soto? No, isa yun sa binatikos siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator. Sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Di ba? Pamangkin niya yung Vico. Tapos ngayon, sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo. Nandiyan na si Attorney Harry Roque. Yun, Oo. attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm ka. Ay, sana all yellow. Ala namin, ninakaw yung internet na wala. Wala, akala ko nagurgur na eh. Nakabahan ako eh. Oo. Hindi magpapagurgor. Hindi tayo papayag na magpagurgor. Attorney, nung kanina po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang itong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba? Yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D
na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din, tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung Wala, wala silang... wala tulpo, laglag. Tulpo, yung tulpo. Tama eh. Wala na. Tapos itong Wala si na, Lenny, wala wala na din. O si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. walang, Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila yung wala mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yun, si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 0-0-0-0-1 na yun no? Baka ma'am niya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na aking sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At ang kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Vico, at saka ito si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na. of Remulla, Oh, yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Ano masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon ng isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Remulla. Kaya lumabas yung issue na
pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia o para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa eleksyon, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boy, sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May masama pa. lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa niyo dito? kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes, oo. Hawak niya sa leeg. Anong basa nyo dito? Sila Well, ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin at kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang lagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pa ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at iniimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na kung pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung korupsyon dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung di siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari. No? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. No? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa Presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun,
tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ano ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? Ang nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya kung magkano dineliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung author mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoan na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga, hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Asa Alam mo, na siya? di ko Wala nang, maintindihan. hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganon, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So, paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Kaya lang, usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito at kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video tapos sinasabi niya na lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makakaapekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makakaapekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila'y bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at yung 4.
dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines, no? So, nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies, no? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa, no? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya ka hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So, bilang abogado, may pananagutan ba sila doon o pwedeng baliwalain lang yun? Paano ba yan nangyayari? Perjury. Oo. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Dahil parehong sinumpaang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So, yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya nga dapat siguro, itaas natin ang parusa sa perjury na sa ganun, matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling, no? Dahil sa Amerika at sa Europa, medyo mataas ang parusa sa perjury kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits, no? At saka yung mga notaryo publiko talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke na pagnotaryo, no? So sa akin, wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya ay gumawa rin ng krimen na perjury. Paano yan, attorney? Kasi uso na uso ang bendalo ngayon. Paano yan na kasi nung unang testimonya ng 4 sa 18 Marine at si Gutesa ay may mga ebidensya silang ipinapakita. Pero ngayon na sila ay bumaliktad na at binawi na nila yung mga unang testimonya nila, wala silang maipakitang mga ebidensya kundi puro hearsay lang. Paano kung talagang idiin ng ombudsman etong mga hearsay na mga pinagsasabi nila ngayon? Paano po yun? Well, una-una, no? Dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili. Dahil 4 lang naman ang bumaliktad at si Gutesa, pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Gutesa, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan dahil sila naging instrumento sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man plunder. Oo, ayun nga, attorney, meron naman si Gutesa, actually, maraming mga ang tawag dito, yung ebidensya, itong 18 Marines merong picture sila na makikita na may mga maleta, tapos nandun si Gutesa. So talagang mahirap na paniwalain na ang taong bayan. Parang yun ba sinasabi mo, attorney, mahirap nang paniwalain ng taong bayan na peke ang lahat ng mga inilabas ng mga ito. Besides, meron pang meron pang 14 na, may 14 plus 3. Oh, so parang 17. Ang tanong doon, Boss Dada, talaga bang bumaligtad si Gutesa? Kasi wala namang parang proof wala na rin siyang traction, hindi na siya magkakagatin ng tao kasi ang tagal Ang tagal na panahon bago siya nagsalita. Nakailang press con na, ilang interview na itong Nahirapan 18 sila, Marine. no? Pero kaya nga, yun ang nakakatakot kasi baka mamaya yung susunod na lalabas na video, si ano na yung nagre-retract, si Zaldico na yung nagre-retract. So, paano kaya ititreat ito, attorney, ng government? Pwede ba nilang gamitin na, case closed na ito dahil bumaliktad si Zaldico, bumaliktad itong mga
unang nagsasabi na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera. Makaka-apekto pa kaya yan? Sabihin na natin bumaliktad yan. Paano naman yung hawak ni Leandro Leviste Ayun lang. na text messages Oo nga. na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma na siya'y kumukubra galing dun sa mga insertions niya. Diba? So, pabalik rin man ang ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Leviste ang mga text messages na yan, na nakita na ng ilang mga kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. Kaya lang, attorney, alam naman natin, si Lian, wala na rin ngayon sa Pilipinas at yung kasama yung kanyang nanay at alam natin na nagbabadya din yung kaso ng plunder sa kanila galing sa ombudsman. Tanong lang namin, nandyan ba sa inyo? Kasama nyo ba ngayon? Ay talaga. Lahat na lang na napupunta sa Europa, akala nyo nandito sa no! Mandy! Wag na, lumabas ka na, wag ka na magtago. Kasi baka mamaya, Anyway. siyempre kayo, parang lumalabas, political political asylum seeker kayo baka humingi, hindi ba sila tumawag sa iyo, humingi ng advice kung paano nila... Wala. Oo. Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo'y patayin. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang Satanas ay nagsabi, marami siyang mga Romanians. No? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya. No? Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiyayan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kayo ginigipit dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang otor ng korupsyon sa Pilipinas. Yun. Tawag dito, talagang malaking issue to kasi importante sana si Senator Loren dito sa impeachment na nagaganap ngayon sa... Alam ko tumakas na ba talaga? Hindi, wala sila kasi ang sabi, nag-medical leave. Pero ang sinasabi ng Senate, hindi daw nagpaalam sa kanila si Senator Loren na alis. Sa akin yan, hindi nagpaalam Hindi nagpaalam Hindi sa'yo? nagpaalam sa akin Okay lang yun. Matindi ha. Sabi nila nagsalita ang actually ang ombudsman, yung spokesperson ng ombudsman na baka daw kanselahin yung kanilang mga passport. Posible ba 'yon, attorney? Na kahit walang kaso. Kalokohan yan. Pananakot lang yan. Ako, ganyan din ang banta ginawa nila sa akin. Na-realize nila, hindi nila makakancel ang passport ko, kaya hinabol nila yung kaso ko para makancel ang passport ko. Pero matapos makancel ang passport ko, hindi pa rin nila ako mapauwi dahil nga ako naman ay nag-asylum. No? At asang-ayon sa batas ng asylum na umiiral sa buong kadaigdigan, hindi ako po pwedeng ma-deport sa bansang aking linayasan hanggang hindi matapos ang aking asylum proceedings. Ako, ditong tuwa ngayon yan si Auntie Claire. Kasi di ba may issue yan sila, magkaaway yan sila ni Lian Leviste. So baka natutuwa siya ngayon dahil nagigipit na, no? Ano sa palagay niyo? Ewan ko ba kung natutuwa siya, siya ang pambansang joker, no? Ewan ko ba kung natutuwa yan na kahit Attorney, paano kung halimbawa nag-apply nga ng asylum? So paano tong impeachment na to? Ano ba talaga numero na natin dito? Ano na ba talaga ang majority dito o 3/4 di ba? 16 votes supposedly. Pero kung wala naman si Loren, wala si Bato. Two-thirds, wala si Loren. Wala si Bato. Tapos wala si Marcoleta. Ano na? Himbol. Sa akin, kung walang bendalo, napakalinaw. It's majority of all members of the Senate. Hindi sinabi of all members present and able to vote. So kung ang gusto talaga ng saligang batas ay yung present and able to vote, dapat sinabi yun sa saligang batas. Pero sinabi,
two-thirds of all members of the Senate, which means 16. In the same way na walang po pwede maging Senate President na hindi nahalal ng majority of all members of the Senate, which is 13. Pero dahil may bendalo, ayun, nag-insist sila na yung 12 equals 13. Kaya hindi talaga ako magtataka kung pagsasamantalahan ng majority ngayon yan, ng Malacanang ngayon yan, at wala silang 16, na ibababa nila to 14. Hindi ko lang alam kung kakayanin nila ang Supreme Court. Pero ako, nagpapatuloy pa rin ang aking pananampalataya sa Korte Suprema na itataguyod nila ang kataas-taasang batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. So attorney, talagang Supreme Court lang talaga ang makakapagpigil dyan. Yun lang talaga sa mga gagawin nila. Kasi malamang sa parang ano Taong talaga, bayan. parang itutuloy talaga nila eh. Taong bayan. O di ba, sabi ni Marcos siya nanalo sa snap election. Ano ginawa ng taong bayan? Sinuka ang diktador, napalayas at nailuklok ang Cory Aquino na nung nakarating yan sa Korte Suprema, kinu-question dahil ang dineklarang presidente ng COMELEC ay si Marcos Jr. Ang sabi ng Korte Suprema ay nagsalita ng taong bayan, yan ang batas. Ganyan din ang nangyari nung panahon ni Estrada, di ba? O hindi binuksan ng second envelope. Walang napakitang pagkakasala kay Erp Estrada pero napilitang umalis sa Erp Estrada dahil naghimutok ang mamamayang Pilipino. Kaya pag pinilit nila ang mga bendalo nila, ang Pilipino napakapasensyoso. Kaya nakikita natin wala pang pangatlong people power pero wag silang maswerte dahil meron din talagang hangganan ang pasensya ng taong bayan. At tingin ko nakakarating na tayo dun sa kaduluduluhan ng pasensya dahil pikam-pika na ang taong bayan sa paglalangoy sa tubig baha dahil sa kakurakutan ng rehimeng Marcos. At on limit ano ako, yung sinasabi mo magkakagulo, people power, what if mamayari nga yun? Tapos si Bongbong Marcos nagdeklara ng martial law. Ano mamayari? Sinong kakaligan ng Well, ito, sundalo? Taong bayan ba o yung Pangulo? Well, dyan naman papasok ang papilang hubog sandatahan sa ating saligang batas. Nasa saligang batas natin yan. Sila ay protektor ng taong bayan. So magdeklara man siya ng martial law, kung ang hubog sandatahan naman ay gaganapin ang kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan, papanig sa taong bayan. Gaya ng pumanog ng taong bayan, ang militar sa taong bayan noong EDSA 1 at sa nung panahon ni ERAP. Kampante ako. Napapanig at papanig ang sandatang ng Pilipinas sa taong bayan dahil ramdam din nila ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ibinapalibas sa sila binibigyan ng extra allowance ni Marcos Jr. na hindi lumalangoy sa baha ang kanilang mga kaanak. Tama natin silang lumangoy sa baha at alam din nila na lumalangoy sila sa baha dahil nga sa kakurakutan ng gobyerno ito. Attorney, si paring RJ po, merong kumakalat ngayon, balik po tayo sa impeachment, merong kumakalat ngayon na sinasabi nila na si Senator Chis Escudero daw, nagkikipag-usap dun sa mga senator judge na kasama dyan na nagkakalap daw ng 16 votes. Sa tingin nyo, dahil ba maganda ang performance ni Senator Chis at laging nasusuplak yung prosecution, kaya pinapakalat to para siraan lang siya? Ano sa tingin nyo, attorney? Hindi ko nakuha yung unang parte ng tanong, no? Ang nakuha ko lang yung palibasang maganda yung performance ni Escudero. No? Ano yung first part? Yung ng ano tanong? po, Yung first part. merong kasing kumakalat dyan ngayon, nababali-balita, na kumakausap daw si Senator Chis ng mga senator judge na magkakalap daw ng 16 votes to impeach BP Sara. So, naniniwala ka ba doon na talagang totoo yun o sinisiraan lang si Escudero dahil lagi niya nasusuplak yung prosecution? I can confirm na nakakalap ako ng isang kumpirmasyon sa isang di umano na kinakausap ni Chis Escudero na hindi siya kinausap ni Chis Escudero. Hindi ko nasasabihin kung sino yon, no? Pero dahil merong at least isa doon sa pinangalangan na di umano'y kinakausap ni Chis Escudero na nagsabing, di nga sa akin tumatawag yan, walang katotohanan dyan sa balitang yan. And therefore, bilang tugon sa iyong katanungan, posible na sinisiraan itong si Chis Escudero, bagamat hindi pa natin alam kung ano talagang paninindigan ni Chis Escudero. Siyempre, kinakailangan niyang bumangurin ang kanyang papel dahil siya nga'y bumaliktad at sumapi sa mayorya at siguro ito pagiging patas sa impeachment trial at nakikita naman natin talagang patas siya at meron siyang kakayahan,
ay ang kanyang pamamaraan, no, para makabawi dun sa kanyang pagbabaliktad sa dating mayorya, no. Pero it's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Chis Escudero. Pero dahil kakilala ko itong si Chis Escudero, high school pa kami sa UP, no, ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Chis Escudero sa sambayan ng Pilipino at sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang ating kumpiyansa na doon siya papanig. Speaking of impeachment, nandoon na rin lang tayo sa impeachment, ano. Itong Attorney Ligutan. Kilala niyo naman siguro yung Attorney Ligutan, yung abogado na ang bagal magtanong. Dalawang parang yung isang witness 3 araw, 3 hearing ang kailangan para matapos lang yung kanyang mga tanong. Yan ba yung nagli-lipstick? Tsaka nagme-makeup Nabublash ritual. on. Tanungin nga natin kay attorney kung naaamoy niya. Naamoy mo, attorney? Well, ang masasabi ko lang ay, may mga tao na talagang nais talaga magpagwapo sa pamamagitan ng mga artificial na mga pamamaraan, pero tayo mga banateros, au natural. Di na natin kailangan ng mga yun. lipstick. Oo. Di hamak namang mas gwapo na tayo, au natural, no? Pero sa akin, Hindi, kaya, malinaw attorney, na nagiging... attorney, kaya ako malinaw na-open. Kaya ako na-open up Oh, si yes. Ligutan kasi meron siyang sinabi tungkol sa sa people power. Parang sinasabi niya na kung hindi daw nawala ka na makukonvict, naman. May sinabi siya tungkol sa... kung hindi daw makukonvict si VP Sara, magkakaroon daw ng people power revolution. Ano masasabi no? Kasi parang baliktad Parang lumalabas si Inday Sara pa ang ipi-people power ng taong bayan. Baligtad talaga siya. Well, in the first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte, no? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Ang kabaliktaran ang totoo, no, na habang umuusad ang impeachment, lalo pang tumataas ang trust at approval rating ni Inday Sara, no? Sa napapakita na nasaan ang betrayal of public trust, lalong pinagkakatiwalaan si Inday Sara habang umuusad ang impeachment at walang napapatunayang pagkakasala si Inday Sara Duterte. Attorney J. Guevara po, may mga balita rin na kumakalat po ngayon na hindi na daw ipapamedya yung impeachment trial sa Senado kasi Inay-live, ano? hindi na daw ilalive. So tama po ba 'yon at nangyari na rin po ba 'yan sa mga unang impeachment trial yung hindi Executive na. i-broadcast sa mga mainstream media? Ang duda ko, yan ang gusto mangyari ng prosecution kasi pumapalpak sila. Diba? Pero hindi po yan mangyayari dahil alam ng mga politikong senador na talagang that's a kiss of death pag ginawa nila yan. No? Kaya nga ginawang mga huwes ang mga senador dahil nais na makita ng taong bayan ng pananagutan ng mga pinakamataas nating mga opisyal na gobyerno, kung itatago naman nila ang katotohanan, talagang magagalit ng taong bayan. Pero kung ako nasa prosecution, ayaw ko ng publicity dahil lumalabas talaga ang kanilang kapalpakan at yung talagang walang kahit anong ebidensyang mailabas labang kay Inday Sara Duterte. Attorney, no? Is there a possibility na mapabilis ang pagtatapos? Kasi 92 days ito if I'm not mistaken, so nasa 16 pa lang. So ngayon, 16 days na, wala pa rin silang mapatunayan. So ang tanong ko is, may possibility ba na mapabilis ang pagtatapos nito? It's either ma-convict or ma-dismiss ang impeachment na ito? Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo. No? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Napansin nyo ba yan? At mas gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawala ng interes ng taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala, no? Quitis naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating bayan, no? So darating sa punto dyan na talagang it will be the crime of graft and
and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala. Attorney, do you think na alam na nila na hindi talaga nila may impeach si VP Sara Duterte? Kasi etong si Kapunan, noong na-interview siya ng media, di ba sinabi niya na wag nang tumakbo si VP Sara. Now, kung alam nila na may impeach si Gusto VP pa nila Sara, mag-resign, ano? oo, pagre-resignin. So, ibig sabihin lang nun, hindi talaga nila may impeach si VP Sara. Kasi sabi nga ni Kapunan, wag na siyang tumakbo. Anong masasabi niyo doon? Yan ay manifestation na nahihirapan silang patunayan na nilang kaso. Si Lorna Kapunan din ang nais mag-introduce ng mga acknowledgement receipt na hindi nagkaroon ng stipulation ng depensa. Iisa-isahin niya patutunayan ng authenticity niyon. 5,000 ata yung mga acknowledgement receipt na yun eh. So kailan pa matatapos yan? Kaya alam nila na mahirap itong pinasok nila. Ang buong akala nila sa simula pa lang doon sa grave threat, maniniwala na ang taong bayan na may pananagutan si VP Sara. Nangyari nga, lalo pa tumaas ang trust rating at approval rating ni Inday Sara. So paano ngayon yan? Di dapat, ngayon kung mapapansin mo mga abogado, ang dami na nilang sinasabi sa labas ng impeachment court, lalong-lalo na si Lorna Kapunan. Kung talaga naniniwala siya na may ebidensya siya, di ipakita niya. Nag-aantay naman tayo ipakita niya. Hindi naman nangyayari. Wala naman tayo nakikita ng ebidensya, di ba? So, bakit sila sa labas ng hukuman nagsasalita ngayon? Sa akin naman, wag dapat pigilan yan kasi habang sila nagsasalita sa labas at hindi sa loob ng hukuman, alam ng taong bayan, wala silang mapatunay ebidensya kasi sa loob ng hukuman. O dahil po ba, attorney, dito sa pagsasalita nila dito sa pa-presscon, lagi silang may presscon yung mga congressman. Ano to? Dapat ba makontempt na tong mga to? Kasi lagi na lang after ng impeachment trial, talagang may presscon sila. Tapos kung ano na pang pinapakita nila. Wala bang sub judice rule ang impeachment proceeding? Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang sub judice naman, talagang intention niyan para wag mong impluwensyahan yung mga magdidesisyon. Sa akin naman, hindi pa para ma-impluwensyahan yung mga senador na yan. Doon sa 13 ng mayorya, kahit anong gawin ninyo, sigurado yan, magko-convict yan. Ang issue na lang nila, saan pa sila kukuha ng 3? Kung may bibigay doon sa natitira pang minorya, no, na sa tingin ko, wala na siguro. At kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila iboboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan. Dahil wala talagang basihan so far. After 16 days, wala tayong nakikita kahit anong ebidensya na unang-una, may tinanggap na pera si Inday Sara Duterte. Pangalawa, na kinurakot na yung pera yan. Walang ganyang ebidensya. Full stop. Attorney, pwede po ba ito na habang may impeachment trial ay kinakasuhan nila si VP Sara? Di ba dapat after ng impeachment? So ano ba to? Parang nalilito na ba sila? Anong unahin? Kakasuhan or impeachment? Paano ba to? Walang pananaw ko dyan, hindi siya po pwede kasuhan na kahit anong kasong kriminal na magiging dahilan sa kanyang pag-alis sa pwesto. So ang issue ngayon, kung yung grave threats na hindi naman siya punishable with life imprisonment na dahilan para siya ay matanggal sa pwesto, ay isang kaso na hindi po pwedeng isampa laban sa Vice President. No? And ako talaga, it's arguable either way. Pero sa akin, mas importante na bago mo kasuhan ng Vice President, patunayan muna na ito ay hindi sagaba lamang dun sa pang-araw-araw na trabaho ng Vice President. Dahilan nga kung bakit nagkaroon tayo ng rule na hindi dapat makasuhan ng mga impeachable officers ng kaso na magiging dahilan sa kanilang pagkakaalis. No? So yung oral arguments ngayon, ang issue dyan is dahil hindi naman capital offense ang grave threats na dahilan para matanggal sa pwesto ang Vice President kung siya ay mapatunayan nagkasala, dapat bang magpatuloy ang kasong grave threats? Yan ang ireresolba ngayon ng hukuman at yan yung legal issue na pagtatalunan sa oral arguments na kahit anong maging resulta, inaasahan kong iaakit yan sa kataas-taasang hukuman. Yung attorney, yung 2 billion plus na magagastos dyan sa impeachment trial, sino dapat ang managot no? Kasi hindi rin birong pera ho yun eh. Diba? So,
biruin mo, 125 million ang pinagdedebatihan diyan kung yan ba ay ninakaw o hindi. Tapos yung ginagastos pala diyan is 25 million per hearing na aabot sa 2 billion plus. So sino dapat ang managot diyan pag ano? Pag napatunayan na Ako ba din now? talagang Oo. ano lang yan na Politika lang. politika lang. Gaya na sinabi ko kanina, no, yung pagpapatuloy ng impeachment trial nito na walang ebidensya, yan ay graft na. Dahil yan ay paglustay nga sa pera na galing sa kabad ng taong bayan. Kung wala talagang ebidensya, dapat itigil na yan. At kung sila ay magpupumilit na ipatuloy yan, magkakaroon ng pananagutan ang mga House Prosecution Panel. Yan po ay isang form of graft, isang misappropriation of funds or malversation of funds dahil alam naman nila na pag-aaksaya lang yan sa pondo ng gobyerno. Yung sinabi nyo, attorney, na dapat ipatigil na yan, sinong dapat magpatawag itong pagpapatigil? Sinong dapat magdesisyon? Initiate ba? Oo. Kasi, But sa syempre, tingin ko, at some point, yung at prosecution. some point in time, Sige, attorney. oo, sa tingin ko, ang si BP Sara ay magkakaroon ng pagkakataon matapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Kasi bagamat wala naman sa rules ata yung tinatawag na demurrer of evidence in criminal cases, suppletory pa rin ang rules of court sa impeachment proceedings. At tingin ko naman, meron ng basihan talaga at least dito sa 2 counts of impeachment na wala talagang basihan. At pwede nang ma-dismiss kaagad, no? So pero siguro mag-aantay sila hanggang matapos ang prosecution na presenta lahat ng ebidensya nila at sila siguro at that point ay magkukonsidera na mag-file ng demurrer to evidence bagamat walang ganyang provision specifically no sa rules of impeachment. Doon lang sa rules of court meron, no. So sa akin, kung talaga magpapatuloy ang ganitong trend, remember ha, graft and corruption ang kanilang pinapatulayan dito sa second articles of impeachment. Walang ebidensya tumanggap ng pera, walang ebidensya ng urakot si BP Sara. Kung magpapatuloy pa sila, ano klaseng desisyon ang gagawin ng mga West, di ba? At talagang obvious na pagsasamantala lang o pag-aaksay lang ng pera ng gobyerno kung ipagpapatuloy pa yan. So titignan natin kung ano pa yung mga remaining counts nila, ha? Doon sa bribery, hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan, ha? Yung sinabi nila na namigay ng pera si BP Sara sa mga taga-DepEd, sinabi naman ni BP Sara kung saan nanggaling ang pera na yan. So kung ako ang prosecution, baka hindi ko na ituloy yan dahil alam natin na baka kailangan ipatawag ang isang tao, she whose name should not be named, kapag tinuloy pa nila yung bribery count na yan. Kaya lang, attorney, di ba, yung prosecution, sila ang dapat magurong nito. Kaya lang, mapapahiya sila eh. Hindi nila pwedeng admit na hindi nila kayang patunayan. Nakikita naman natin sa mga interview, parang pinapalabas nila na sila pa ang nakakalamang. Lalong-lalo na to si Ridon. Parang kada may press con eh. No, na parang panalong-panalo sila. Pero alam natin yung Alam mo nangyari. Oo. Paano sila mag-exit? Oo. Graceful exit, ika nga. Yan ang maganda sa malayang pananalita. Kahit anong sabihin nila sa mga press briefing nila, wala naman naniniwala kasi nasaan katibayan na tinanggap ni BP ang pera, nasaan ang katibayan na kinurakot ni BP ang pera, wala. So sa akin, kahit ano pang gusto nilang pagpuri sa sarili nila, magbulahat sila sa isa't isa, ang taong bayan, habang nagpapatuloy yan, lalo lang lumalakas si BP Sara at lalo lang napapamahal si BP Sara, lalong-lalo na siya lang nakikita ng taong bayan na umiikot-ikot sa lugar na mga sinasalanta ng bagyo at nakikiramay sa mga biktima ng karahasan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. So after 2 articles, attorney, kasi yung article ng grave threats, tas ngayon nandito na tayo sa confidential funds, meron pang 2 articles na hindi pa natatakal dito sa impeachment. So nangangalahati na sila pero wala pa silang napapatunayan. Dito sa yung pangalawang topic nila na article, yung sa confidential funds, wala pa silang napatunayan. Even COA, sinasabi nila na wala silang pruweba na nagnakaw si VP Sara or binulsa ni VP Sara to. Sa katotohanan nga, nililiquidate yung pera, meaning nagamit, hindi binulsa.
So, anong ine-expect natin dito sa dalawa pang natitirang articles? Kung itong unang dalawa, wala na silang napatunayan, puro palpak. So, itong susunod na dalawa, sa tingin mo, attorney, malakas pa ba ito? Yung susunod na mga articles? Well, si Darin naman ang nagsabi sa simula ng impeachment na sisimulan nila sa pinakamalakas nilang article of impeachment, yung grave threat. At yung pagpapatuloy ng ebidensya is on the basis dun sa tingin nilang pinakamalakas na mga argumento nila or grounds for impeachment. Nakikita natin puro ampaw. So ano pang aasahan natin sa mga susunod na articles of impeachment? Mas lalo magiging ampaw yan. Sa tingin ko nga, hindi na nila itutuloy ang bribery, no? Dahil kapag tinuloy ang bribery, isusupi na talaga yung pinanggalingan ng pera. At alam natin kung sino yon. At pati nga si Madriaga, pinag-iisipan na nila kung itutuloy pa nila kasi anong mahihita nila dito kay Madriaga. Wala silang mahita, lalabas lang talaga na itong si Madriaga na convict na for kidnapping minsan at nakakulong na naman dahil sa 2 counts of kidnapping, na fantastic ang storya niya, na pinagkatiwalaan daw siya ni Tatay Digong, na wala naman siya kahit anong connection kay Tatay Digong, na siya daw ay naging empleyado ng BP Sara, wala naman siya mapakita talaga kahit ebidensya siya naging empleyado. So talagang pati ang prosekusyon, tinitimbang kung sila magtutuloy pa sa mga walang saysay na mga testigo dahil ayaw rin naman nilang tuluyang mapahiya. So sa tingin ko, yung kahihiyan will come in sometime and magiging dahilan para mas mapabilis ang pagtapos itong impeachment nito. Attorney, bale, kasi itong prosecution, sabi nga nila, sobrang nag-uulan itong mga nakaraan, so ang daming baha. Nagagalit sila kasi ang hina ng nung kanilang argumento, mahina na ngayong kanilang kaso, napopostpone pa ng napopostpone kasi isang araw lang ngayong linggo na to nakapag-impeachment hearing. Sabi nila, dapat daw dagdagan kasi nawawalan daw ng interest yung mga tao. Oo, parang inaamin na nila na nawawalan na ng interest yung mga tao dito sa impeachment dahil nga ang sinisisi nila is dahil yung pagkakaantala. So gusto nila maging 4 na araw yung impeachment proceeding. Pag ganun, wala na magagawa Senado, attorney, no, na trabaho. Well, nakakaya na nga sinasabi nila dahil habang nga patuloy ang pagbaha sa ating bayan, gumagastos tayo ng 25 billion para dito sa walang katuturang impeachment. No? Sa akin, habang tumatagal itong impeachment, lalo nagiging mas malinaw na ito'y pagwaldas labang sa pera na galing sa kaban ng bayan. So tawag dito, dapat pala magalit sila kay Marcos. Kasi kung yung pagbagyo yung dahilan, ba't nawawalan ng gana yung taong bayan sa impeachment, kasalanan ni Marcos yun, hindi nagpa-schedule yung bagyo sa kanya. Oo. Hindi, nasa ano pala si Sinabi Marcos? naman By the way, nasa ano sinabi pala si naman ni Marcos? Ano po, nag-a-assess po siya ngayon, attorney. Si Bongbong Marcos nag-a-assess ng mga basu-basura. Yun ang ginagawa niya. Attorney, nagliligpit tapos party ng kanyang misis dahil sa kanyang kaarawan. Siguro, no, marami masyadong kalat doon sa kanilang pulborodic party, no. Speaking of, attorney. Speaking of, kasi nandoon tayo sa baha, no? So nitong Monday, nag-trending yung napakagandang asawa ng ating presidente. Sabi niya, ito yung eksaktong post niya. Sabi niya, Happy Monday everyone. Ito yung kasagsagan na tayo binabaha, attorney. Happy Monday everyone. Excited to start my birthday sabbatical. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule. Ito yung malupit. No stress. Sabi niya, no stress. Ganda yun. Sabi nga niya, just me and Mother Nature. At may paalala siya. Mayroon siyang paalala sa mga kababayan natin. Yan. Stay safe and stay dry. Ano masasabi mo sa dry na skin niya doon sa kanyang selfie? Attorney. Well, actually talagang binatikos ko siya dyan. At talagang hindi ko siya mapatawad na talagang manhid. Manhid sa mga kahirapang nararanasan ng ating mga kababayan. Parang tuwan-tuwa pa siya. Stay safe, stay dry. Alam naman niya lumalangoy na sa baha dahil kinurakot ng asawa niya at ang kanyang mga aliado pera para sa flood control. No? So sa akin, dapat naman maging mas sensitibo sa paghihirap ng ating mga kababayan. No? Siyempre, pwede ka magdiwang dahil birthday mo yan, pero wag mo naman at the expense na talagang parang binabaliwala mo yung hinagpis ng tapayan na dulot na rin hindi ng Mother Nature o hindi dahil sa korupsyon ng iyong asawa at kanyang administrasyon.
Ayun, that's the problem, attorney. Kaya nga doon, tiningnan ko talaga yung comment section ng post na yon. Talagang more than 400 reactions. Grabe talaga eh. Ano, Oo. nakita ko parang 35K yung as of kanina. Comment. 35,000 na yung comment. Tapos pag tiningnan mo yung comment, attorney, Tal- puros talagang galit na galit. Wala sa kayo kanya. nakitang Bugbog na maganda? bugbog. Wala, meron, may maganda pero walang muka. Yung, Yung alam mong trolls. yun lang yung nagsasabi na maganda siya, wala pang muka. Oh, Pero totoo naman yung sinabi niya eh. stay dry. Dry na dry. Dry na dry, parang ito. Parang gusto niya siguro mangyari, tumulad kayo sa akin, dry din ako. Ganun. Paano stay dry, attorney? Paano stay Diba, dry? ating private yan. Kung lagpas... Paano stay dry kung lagpas tao ang baha ng mga oras na yan? Oo. Ang sabi kasi ni yung dito, katawa nga eh. nung kaibigan mo, attorney, sabi nung kaibigan mo na si Claire Castro, hindi naman daw masamang ipagpasalamat sa Panginoon yung another life. Ay, hindi natin alam kung sinong Panginoon ba yan. Si Lucifer ba yan? O Madalas. si Satanas ba yung Panginoon na yan? Kasi sigurado ko, hindi ang Panginoon sa itaas yung sinasabi Malamang. nila. Mga kriminal tong mga ito, hindi umano eh. Attorney, ano masasabi mo doon? Sinabi ni Claire Castro. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng presidente. Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat, Claire, at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo ng visit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang buwisit sa presidente mismo. Attorney, no, from the trend na dumadaan sa ilalim ng lupa, hihigupin yung tubig baha. Tapos ngayon, meron na naman bago, kuryente. Do you think, yung basura gagawin kuryente pala, do you think magagawa pa nila yan na hindi nga nila Taon na nagawa lang. noong 4 na taon? Ngayon, 1.5 taon na lang to magagawa pa kaya nila yan? Yan ay patunay na wala silang intention umalis sa 2028. Kasi yung mga proyektong yan, hindi yan matatapos in 1.5 year. Matatapos siguro yan after 10 years, no? So mukhang may plano talaga sila na ulitin ng 20 years ng Marcos Part 2 bilang presidente. Alright, So, so... tubig eh. Yung tubig, iipunin, gagawa daw sila ng maraming mga imbakan dito. Kasi ang alam ko, meron dyan sa BGC. Meron, no? Oo, so marami daw mga open fields ngayon. Ito pa, sinabi niya, meron daw mga taga-Amsterdam or Netherlands Naku, na oo. pinapunta sila para sa studies. Kung matatandaan mo, attorney, di ba, kwento yan ni VP Sara, na dun sa Davao, yung kanilang master plan ng flood control, nag-invite sila ng mga engineers from Nako, talaga, Netherlands. no? Hindi ba, na kasi nga Netherlands nga, swamp daw yan. So napakaganda ng flood control, kanilang plano dyan, kaya hindi na nag-stay ang tubig dyan, attorney. So ngayon, sinasabi nila, nag-invite din sila ng mga taga-Netherlands para yung mga open fields daw dito, yung mga football stadiums, basketball courts, lalagyan daw sa ilalim ng imbakan ng tubig para magamit sa pangangailangan.